Nagpasya si Rosario na maglaan ng oras para kay Connor. Bilang isang ina, ramdam niya masyado na siyang naging abala sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Connor, pupunta tayo sa mall ngayon ha? Sinabihan ko si Tito Benedict na sumama rin. Gusto mo ba? Nagliwanag ang mga mata ni Connor. Talaga, mommy? Gusto ko yun. Dumating si Benedict ng eksakto sa oras. Pagdating niya sa pintuan ng mansyon, suotang maayos na kaswal na damit. Agad na tumakbo si Connor palapit sa kanya. Tito Benedict, bibili ba tayo ng bagong laruan? Tanong ni Connor na puno ng tuwa. Hinaplos ni Benedict ang buhok ni Connor habang tumatawa. Siyempre Connor, kahit na anong gusto mo. Ngumiti lang si Celine at kinuha ang kanyang bag. Halika na Connor, huwag na masyadong maraming laruan ang hihingin. Isa lang ang papayagan ni mommy. Sa mall, medyo mataong paligid. Naglalakad si Connor sa gitna ni Benedict at Rosario. May malaking ngiti sa kanyang muka. Kitang-kitang saya habang sinasayaw ang magkabilang kamay na hawak ng dalawa. Mommy, gusto ko dun sa toy store na yon, sabay turo ni Connor sa malaking tindahan. Sige, pero sandali lang ha, sabi ni Rosario habang sumulyap sa kanyang relo. Kailangan ding magpunta ni mommy sa banyo sandali. Tumango si Benedict. Ako nang sasama kay Connor. Huwag ka mag-alala. Tumango si Rosario at naglakad papunta sa restroom. Iniwan muna si Connor kay Benedict. Samantalang abala sina Connor at Benedict sa pagpili ng mga laruan. Biglang mula sa kabilang direksyon ng mall, dumating si Noah kasama si Leticia. Natawa pa siya sa kwento ni Leticia, ngunit kagad na natigilan nang makita si Connor. Daddy! Masayang sigaw ni Connor. Binitawan niyang kamay ni Benedict at mabilis na tumakbo papunta kay Noah. Ngumiti si Noah at lumuhod para yakapin ang anak. Connor, kamusta ka na anak? Miss na miss ka na ni Daddy. Daddy, kasama mo si Tita Leticia? Inosenteng tanong ni Connor. Halatang nagtataka, dahan-dahang tumango si Noah. Oo anak, nagkataon lang na magkasama kaming lumabas. Ngunit kagad namang sumeryosong hangin ang lumapit si Benedict. May ngiting tila ng aasar habang tumiti kay Noah. O Noah, bati niya na may kunwaring kabaitan. Parang madalas na tayong nakikita nitong mga hulya, tumango si Noah at nanatiling kalmadong ekspresyon. Nagkataon lang, may klinyang tugon. Pinulupot ni Benedict ang mga braso sa dibdib at tinugtog pa ng may halong panguuyam. Sana lang hindi ka na umaasa. May desisyon na si Rosario, Noah. Magpapakasal na kami. Sana matanggap mo ng katotohanan. Nanigas ang panga ni Noah sa narinig. Pilit ang pinipigilan ng emosyon sa harap ni Connor. Kung yan ang desisyon ni Rosario, wala na akong magagawa. Malamig niyang sagot. Ang mahalaga, masaya si Connor. Hindi makapaniwala si Leticiang nandun sa tabi ni Noah. Seryoso ka ba, Benedict? Ganyan ka magsalita sa harap ni Connor? Madiin niyang sabi. Hindi lang yan bastos, kundi napaka-infantil din. Napangisi si Benedict. Hindi pinansin ang sinabi ni Leticia. Tinignan niya ulit si Noah. Sana makamove on ka na kaagad, Noah. Hindi magandang lagi nakatingin sa nakaraan. Hindi na sumagot si Noah. Ninawakan niyang kamay ni Connor at malumanin na sinabing, Connor, aalis na si Daddy. Mag-iingat ka ha? Pero Daddy, ngumiti ng tipid si Noah at tinaplos ang ulo ng anak. Tatawagan ka ni Daddy mamaya. Huwag kang magpapasaway. Pagkatapos, sinila na niya si Leticia palayo. Iniwan si Benedict na nakangisi pa rin ng palihim. Hindi kalayuan nakatayo si Rosario sa likod ng dingding, malapit sa toy store. Katatapos na lang mula sa restroom, ngunit natigilan siya nang marinig ang usapan. Nalaki ang kanyang mga mata nang marinig ang sinabi ni Benedict tungkol sa kasal. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pinaghalong galit at inis ang pumuno sa kanyang dibdib. Benedict, ano bang pinagsasabi niya? Mahina niyang bulong. Mariin niyang pinisilang kanyang kamao. Pilit na pinapakalmang sarili bago humarap sa kanila. Ngunit habang iniisip niyang narinig, lalo lang siyang hindi mapigilan ng galit. Huminga ng malalim si Rosario at lumapit kay Benedict. Connor, nandito na si Mommy. Aniya habang pinipilit ng umiti para sa anak. Agad namang bumaling si Benedict at masiglang bumati. Rosario, tapos ka na? Tumango na si Rosario at binigyan siya ng matalim na tingin. Mag-usap tayo mamaya. Malamig ngunit matatag niyang sabi. Bahagyang nabigla si Benedict ngunit tumango lang. Sige, ano bang? Hindi dito. Singit kaagad ni Rosario. Sa biyahe, pauwi, napakatahimik ng paligid. Nakatulog si Connor sa likod habang si Benedict ay nasa tabi nang manibela kung saan nagmamaneho si Rosario. Benedict, biglang sabi ni Rosario, binasag ang katahimikan. Ano bang sinabi mo kay Noah kanina? Nagkunwari si Benedict na hindi maintindihan. Anong ibig mo sabihin? Huwag kang magpanggap, Benedict. Narinig kong lahat.
Sinabi mo pinili kita at magpapakasal tayo. Saan mo kinuha yon? Kumindot lang si Benedict na parang baliwala. Rosario, gusto ko lang maging malinaw. Kailangan malaman ni Noah kung saan siya nakatayo ngayon. At sa tingin mo, tamang paraan mo? Matalim ang tingin ni Rosario. Hindi mo ba naisip ang naramdaman ni Connor o kahit ni Noah mismo? Humiling si Benedict, halatang naiinis. Rosario, pinoprotektahan lang kita sa taong halatang hindi ka karapat-dapat. Bakit mo pa siya pinagtatanggol? Tinigil ni Rosario ang sasakyan sa gilid at tinignan si Benedict ng diretso. Makinig ka, Benedict. Hindi kita binigyan ng pahintulot para magsalita ng ganyan sa pangalan ko. Kung talagang nagmamalasakit ka sa akin, respetuhin mong desisyon ko na ayusin ang mga bagay sa sarili kong paraan. Huwag mo nang uulitin yon. Nanahimik si Benedict. Kitang pagkainis sa mukha niya, ngunit wala na siyang nasabi pa. Huminga ng malalim si Rosario at muling pinandar ang sasakyan. Sa puso niya, alam niyang malayo pa sa pagtatapos ang isyu kay Noah. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi niya hayaan ng sinuman kahit na si Benedict ang magpasya para sa kanyang buhay. Nakaupo si Noah sa sofa ng maliit niyang apartment, nakatitig sa tasa ng kape na halos isang oras ng malamig at hindi man lang nagalaw. Lumilipad ang kanyang isip sa mga pangyayaring nagdaang araw. Biglang may kumatok sa pinto. Napakunot ang noo ni Noah, bihira siyang bisitahin sa kanyang apartment. Tamad na tumayo siya at binuksan ang pinto. Sa kabilang panig nandun si Rosario, may bakas ng pag-aalangan sa muka. Rosario, malamig na wika ni Noah, bagamat nagulat siya sa pagdating ng babae. Nilunok ni Rosario ang kaba at sinubukang pakalmahin ang sarili. Pwede ba akong pumasok? Mahinahon niyang tanong. Tahimik na tumango si Noah sa kabinuksan ng mas maluwag ang pinto. Sa loob ng apartment, nakatayo si Rosario ng tila nahihiya sa maliit na sala. Bumalik si Noah sa sofa na hindi man lang siya inaanyayahang makaupo. Tinitigan lang niya si Rosario na walang ekspresyon. Anong gusto mong pag-usapan? Tanong ni Noah sa wakas ibinasag ang katahimikan. Huminga ng malalim si Rosario. Alam niya hindi magiging madali ang gabing ito. Pumunta ako para ayusin ang lahat tungkol kay Benedict. Ang sinabi niya hindi totoo. Sumandal si Noah sa sofa at pinikit ang mga braso sa dibdib. Anong ibig mo sabihin? Sinabi niyang pinili ko siya na magpapakasal kami. Kasinungalingan niya Noah, maring sagot ni Rosario. Kasosyo ko lang si Benedict. Wala nang iba. Tumaas ang kilay ni Noah, tila walang impresyon. At inaasahan mo na maniniwala ako dyan? Lumapit si Rosario, pilit kinukuha ang direksyon ng usapan. Kailangan mong maniwala sa akin, Noah. Alam kong mali ako na hinayaan kong lumala ang lahat ng pagkakaunawaan. Pero wala akong naging relasyon kay Benedict. Matagal siyang tinitigan ni Noah, hindi mabasang ekspresyon. Sa huli umiling ito. Rosario, walang saysay ang lahat ng paliwanag mo. Dahil sa dulo, hindi ka naman babalik sa akin, hindi ba? Ikaw mismo nagsabing kontratang kasal lang tayo. Parang tinamaan ng matigas sa batong dibdib ni Rosario sa mga salitang yon. Mariing hinawakan ng gilid ng kanyang bag. Pilit pinipigilan ang emosyon. Oo, nasabi ko yon. Pero walang pero, Rosario. Puto ni Noah. Tinamgap ko ng realidad. Sinubukan kong kalimutan ka at itong pinakamabuting paraan para sa ating dalawa. Kaya bakit ka pa nandito? Kinagat ni Rosario ang labi. Namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit ayaw niya magmukhang mahina sa harap ni Noah. Nandito ako dahil na-realize kong mahal pa rin kita. Natigilan si Noah nang lumos siya at hindi nakapagsalita ng ilang segundo. Ano? Hindi ko pa pinipirmahan ang mga papeles ng diborsyo, dugtong ni Rosario na nanginginig ang tinig. Hindi ko kaya. Sinubukan ko pero hindi ko magawa. Alam ko makasarili ako. Alam ko matigas ang ulo ko pero asawa mo pa rin ako, Noah. Ayaw kitang mawala. Tumayo si Noah, pilit lumalayo ngunit mabilis siyang niyakap ni Rosario mula sa likod. Noah, alam ko marami ako nagawang mali. Alam ko minsan mo sinaktan ang puso ko at kinamuhian kita dahil doon. Pero mahal pa rin kita. Ayaw ko magpatuloy ng ganito. Bulong ni Rosario, halos nagpuputol ang tinig. Napatigil si Noah, ramdam niyang init ng yakap ni Rosario sa kanyang likod at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may bahid ng pag-asa siyang naramdaman. Dahan-dahan siyang humarap at nakita si Rosario na dumadaloy ang mga luha. Totoo bang lahat ng sinabi mo? Malumanin niyang tanong. Tumango si Rosario. Seryoso ako. Gusto kong ayusin natin ang lahat. Gusto kong magsimula tayo ulit. Tahimik si Noah ng ilang sandali bago inangat ang kamay at pinunasan ng luha sa pisngi ni Rosario. Nangako ako sa sarili ko na hindi na kita sasaktan muli, Rosario. Kung talagang gusto mong ayusin ito, gagawin kong lahat ng makakaya ko. Malalim ang tingin ni Rosario sa mga mata ni Noah. Huwag mo akong pasisihin, Noah. Nangangako ako, matatag na sagot ni Noah. Mahigpit silang nagyakapan na para bang wala ng pader na naghihiwalay sa kanila.
Puno ng init at pananabik ang yakap na yon, nangadamdaming matagal ng kinimkim. Makalipas ng ilang sandali, sinara ni Noah ang pinto ng apartment matapos masigurong wala ng istorbo. Inakay niya si Rosario na maupo sa sofa. Gutom ka ba? Wala akong gaanong pagkain dito pero pwede ako mag-order, alok niya. Umiling si Rosario. Hindi ako gutom, gusto ko lang mag-usap tayo. Umupo si Noah sa tabi niya. Sige, pag-usapan natin lahat ng gusto mo. Binaling ni Rosario ang tingin sa kanyang mga kamay at pilit hinahanap ang tamang salita. Alam ko na hindi magiging madali ang paglalakbay natin. Marami tayong dapat ayusin, Noah, pero gusto kong subukan. Tumango si Noah. Alam ko rin na madalas kitang binigo. Hindi ko ipipilit na pagkatiwalaan mo ko. Agad pero pinapakita ko sa iyong nagbago na ako at matututo akong ibaba ang aking ego, dagdag ni Rosario. Ayaw ko nang palagi tayong nagkakaunawaan. Bahagyang ngumiti si Noah at hinawakan ang kamay ni Rosario. Magiging maayos tayo, Rosario. Basta pareho tayong handang magsikap. Tumango si Rosario at sumandal sa balikat ni Noah. Sa sandaling yung daman niyang kapayapaan, para bang dahan-dahang naalis ang bigat na pumipigil sa kanyang dibdib. Ilang oras makalipas, kinagabihan, magkasama sina Rosario at Noah. Nagkwekwentuhan tungkol sa maraming bagay-bagay. Kay Connor, sa kanilang trabaho at maging sa maliit na pangarap na minsan nilang pinag-usapan, ngunit nakalimutan na. Nang sa wakas ay nagpasya si Rosario na umuwi't inihatid niya si Noah hanggang sa pinto. Pupunta ako sa mansyon bukas, sabi ni Noah. Gusto ko makausap si Connor, ngumiti si Rosario. Matutuwa siya, lagi kanyang hinihintay. Tumango si Noah sa kamalalim na tinitigan si Rosario. Salamat sa pagpunta, Rosario. Kung hindi ka dumating ngayong gabi, baka patuloy ko pang hindi maunawaan ng lahat. At kung hindi mo rin ako pinakinggan, baka sumuko na ako. Sagot ni Rosario na may bahagyang ngiti. Nagkatitigan sila sandali. Sa kamarangin nalikan ni Noah ang noon ni Rosario. Mag-ingat ka sa daan. Tumango si Rosario at lumayo. Ngunit bago pumasok sa kanyang sasakyan, muli siyang lumingon kay Noah. Magiging maayos tayo, hindi ba? Tanong niya. Magiging maayos tayo, matatag na sagot ni Noah. Ngumiti si Rosario ng walapad. Saka umalis. Pinagmasdan ni Noah ang kotse hanggang sa mawala ito sa paningin. Dama na sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon. May liwanag na muling sumilay sa dulo ng kanilang paglalakbay. Kinabukasan, sa silid na dating malamig na puno ng layo, ngayon ay may kakaibang init. Nakatingin si Noah kay Rosario na nakatayo sa harap ng bintana, tila malayong iniisip habang nakatanaw sa labas. Lumapit siya at marang hinawakan ang balikat ni Rosario. Salamat, mahina ngunit taus-pusong wika ni Noah. Bahagyang kumunot ang noon ni Rosario at lumingon. Para saan? Para sa pagkakataong ito, sagot ni Noah. Nangangako ako, pagbubutihin ko hanggang sa muli kong maitatag ang sarili kong kumpanya. Muli ako magiging CEO na dati mong nakilala. Itatayo kong palasyo para sa'yo at kay Connor. Sandaling natahimik si Rosario, namumuong luha sa kanyang mga mata. Alam na naging matigas siya noon. Hinayaang lamunin ng galit ang tunay niyang damdamin. Ngumiti si Noah at hinaplos ang mukha ni Rosario gamit ang dalawang kamay. Hindi kita sinisisi sa nangyari noon. Naintindihan ko kung bakit ka nagalit, kung bakit ka nagiganti. Gatlabi si Rosario. Pilit pinipigil ang pag-agos ng damdamin. Ako ang dapat humingi ng tawad, Noah. Sinira kong kumpanya mo. Pinagsak kita. Hinayaan ko lamunin ako ng galit. Umiling si Noah at tinaplos ang pisngi nitong nagsisimula ng mabasa ng luha. Tapos ng nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay magsimula tayong muli. Huminga ng malalim si Rosario bago bigla siyang yumakap ng mahigpit kay Noah. Natataranta akong muli kitang mawala. Bulong niya. Gumanti si Noah ng yakap at hinalikan ang buhok ng babae ng may pag-ibig. Hindi na tayo muling mapag-iisa. Sa labas ng silid sumilip si Connor sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakaukit ang malaking ngiti sa kanyang maliit na mukha. Agad siyang tumakbo palapit sa sariling kwarto. Tumalon sa kama habang yakap ang paborito niyang manika. Hindi na maghihiwalay si Mommy at Daddy. Masaya niyang sigaw bago tuluyang pumikit ng may payapang puso. Mas masigla ang mansyon. Ang hapagkainan na dati si Rosario at Connor lamang ang nakaupo, ngayon nandun na rin si Noah. Daddy! Daddy! Masayang tumakbo si Connor papunta kay Noah. Nakababa pa lang mula sa kwarto. Mag-almusal na tayo, may nihanda akong upuan para kay Daddy. Natawa si Noah at buhat si Connor sa kandungan. Salamat anak. Wow, anong niluto ni Mommy ngayon? Habang nagbubuhos ng kape, bahagyang ngumiti si Rosario.
Hindi ako nagluto. May chef dito, hindi ba? Tumaas ang kilay ni Noah at mapanuksong ngumiti. Pero namimiss kong luto mo. Nagkipit balikas si Rosario. Kunwaring walang pakialam. Ngunit may init na dumadaloy sa kanyang dibdib. Siguro kapag may oras ako, natawa si Connor na sa gitna nila. Nakakakilig si Mommy at Daddy. Nagkatitigan si Noah at Rosario. May nagbago sa pagitan nila. Wala nang paderang na humaharang. Wala nang pasaning galit. Handa na silang magsimulang muli. Muling bumalik si Noah sa opisina nang may bagong sigla. Bagamat nasa ilalim pa siya ng ibang kumpanya, hindi niya naramdam ang pagiging maliit. May malinaw na siyang layunin. Pagdating ng tanghali, lumapit si Leticia sa kanyang mesa. Noah, narinig kong bumalik ka na kay Rosario. Tanong nito habang nakahalukip-kip. Ngumiti si Noah. Oo, napabuntong hininga si Leticia. Masaya ako para sa'yo, pero wag ka kagad magpatawad, Noah. Siguraduhin mo na tapat talaga siya. Tumingin si Noah sa matalik na kaibigan. Alam ko, El. Nagtitiwala ako kay Rosario. Bahagyang ngumiti si Leticia. Sige, kapag kailangan mo ng tulong sa muling pagtatayo ng kumpanya, alam mo na nandito lang ako. Tumango si Noah ng mariin. Salamat, patutunayan ko na muling babangon. Mas magaan ang loob niya. Alam niya na mahaba pang lalakbayin pero kasama si Rosario at Connor. Tiwala siyang malalampasan nilang lahat. Pagkaraan na nakakapagod na araw, bumalik si Noah sa mansyon. Pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong siya ng halimuyak ng niluluto. Pagpasok niya sa hapagkainan, nadatnan niya si Rosario na inaayos ang mesa. Nagluto ka? Tanong ni Noah. Bahagyang nagulat, mabilis siyang nilingon ni Rosario. Simpleng putahe lang, masiglang sigaw ni Connor na nakaupo na. Daddy, si Mommy ang nagluto para sa atin. Lumapit si Noah tingnan ng mga nakahain. Mukhang masarap. Nilagyan ni Rosario ng pagkain ng plato ni Noah. Tikman mo muna. Sumubo si Noah ng kaunti, pagkatapos ay ngumiti. Masarap, huminga ng maluwag si Rosario. Buti naman, kumain silang tatlo na may kasamang init. Paminsan-minsan kinakwento ni Connor ang mga nangyari sa eskwela habang nakakatingin na sina Noah at Rosario na puno ng damdaming mahirap ipaliwanag. Matapos kumain, maluwag nang umanga si Connor. Antok na ako, binuhat siya ni Noah. Halika, ihatid ka ni Daddy sa kama. Tumango ang bata. Daddy, huwag ka na umalis ulit. Hinalikan ni Noah ang noon ng anak. Hindi naalis si Daddy. Matapos patulugin si Connor, bumalik si Noah sa silid. Nakaupo na doon si Rosario sa gilid ng kama. Tila malalim ang iniisip. May problema ba? Tanong ni Noah habang umuupo sa tabi nito. Napabuntong hininga si Rosario. Parang ang hirap paniwalaan na totoo lahat ng ito. Natatakot ako na paggising ko. Panaginip lang pala. Mahigpit na hinawakan ni Noah ang kanyang kamay. Hindi to panaginip, Rosario. Totoo ito. May pangalawa tayong pagkakataon. Tinitigan ni Rosario ang mga mata ni Noah bago dahan-dahang ngumiti. Sana maging masaya na tayo ngayon. Yumakap si Noah at sinubsob siya sa mga bisig. Nangangako ako. Magiging masaya tayo. Sa isang tahimik na cafe, nakaupo si Leticia sa tapat ni Benedict. Tahimik niyang sinisimsim ang kape bago tuluyang tumiting na seryoso sa lalaking nasa harapan niya. Alam ko hindi ka pa sumusuko, wika ni Leticia habang nakasandal sa upuan. Napataas ang kilay ni Benedict. Hindi sumusuko saan, napangisi si Leticia. Huwag ka nang magpanggap, Benedict. Alam kong gusto mo pa rin makuha si Rosario. Sa kasamaang palad, bumalik na siya kay Noah. Napabuntong hininga si Benedict, sumimangot ang muka. Oo, hindi ko talaga matanggap na magkasama na sila ulit. Sinubukan kong lumapit kay Rosario, pero sa huli, si Noah pa rin ang pinili niya. Nakakainis. Sumandal si Leticia sa kayong mupo ng bahagya. Niya ko, ayoko rin nakikita sila magkasama. Mahal ko si Noah, Benedict. At sigurado kung gusto mo pa rin si Rosario. Bahagyang umiti si Benedict. Ibig mong sabihin, magtutulungan tayo? Mariing tumango si Leticia. Tama, kailangan maghiwalay si Noah at Rosario. Sobra na silang nakikipaglaro sa damdamin natin. Hindi ko hayaang si Rosario ang manalo. Naglaro si Benedict sa maliit na kutsaritang hawak niya, saka mapanuksong ngumiti. Gusto ko yung idea mo, pero paano? Mukhang silang matatag ngayon. Mapait nang ngumiti si Leticia. Walang relasyon na walang bitak. Matagal ko nang kilala si Noah. Alam kong mga kahinaan niya. Si Rosario man, hindi rin siya perpekto. Sigurado ko na may kahinaan din siya. Tumango si Benedict at sumimsim ng kape. Anong plano mo? Sumandal si Leticia habang nilalarong dulo ng kutsara sa labi niya na tila malalim ang iniisip.
Pagdududahin natin sila sa isa't isa. Si Rosario madaling magpadala sa emosyon. Gagamitin natin yon. Samantalang si Noah may takot pa rin na hindi siya sapat para kay Rosario. Gagamitin natin ang insecurities niya para magkahiwalay sila. Tumawa si Benedict. Gusto ko kung paano ka mag-isip, Leticia. Sisiguraduhin kong magsisimulang magduda si Rosario kay Noah. Siguro sa pamamagitan ng konting iskandalo. Tumango si Leticia ng may kasiyahan. At sisiguraduhin ko naman maramdaman ni Noah na hindi talaga siya minahal ni Rosario. Nagkatitigan sila sabay ngumiti ng makahulugan. Magandang trabaho, Leticia, ani Benedict. Sabay taas ng tasa ng kape. Ngumisi si Leticia, tinaas din ng tasa. Oo, magandang trabaho, Benedict. Tignan natin kung sino magwawagi sa huli. Nagkatawanan silang dalawa. Habang binabalangkas ang plano na susubok sa tibay ng relasyon ni Noah at Rosario. Samantalang sa ibang lugar, nakaharap si Rosario sa salamin at mabilis na inaayos ang kanyang blouse. Ngunit bago pa man niya makuha ang bag, bigla siyang niyakap mula sa likod ng matibay na bisig. Huwag ka na umalis. Bulong ni Noah sa kanyang tenga, pausat mainit ang tinig. Bahagyan na pabuntong hininga si Rosario tumingin kay Noah sa refleksyon ng salamin. Noah, may mahalaga akong meeting ngayong umaga. Mas sinigpitan ni Noah ang yakap, ipinatong ang baba sa balikat ng babae. Kaya na yun ng team mo. May mga magagaling kang tao. Napatawa si Rosario, bahagyang lumingon sa kanya. Pero kailangan ko pa ring dumalo. Ako ang CEO, hindi ba? Napabuga ng hangin si Noah, saka hinarap si Rosario ng buong buo. 2 araw lang ako magli-leave, mahal. Gusto ko lang makasama kayo ni Connor. Tinitigan ni Rosario ang seryosong mga mata ni Noah. May lambing doon, isang bagay na lalong nagpapainit ng kanyang puso. Pwede tayong lumabas mamaya pagkatapos ng trabaho ko, suggestion niya. Umirap ng konti si Noah, mapait ang ngiti. Ayokong mamaya pa, gusto ko ngayon. Napailing si Rosario, pero hindi na walang ngiti. Noah, kailangan ko talagang. Naputol ang kanyang salita nang biglang siniin ni Noah ang kanyang labi. Ang banayad na halik ay unti-unti naging masidhi. Puno ng init at pananabik. Halos mawala ng balanse si Rosario, kung hindi siya mahigpit na hinawakan ni Noah sa bewang. Pagkaraan ng ilang sandali, kumala si Noah at tinitigan ng mga mata ni Rosario na namumungay pa. Sigurado ka ba na gusto mo pa ring pumasok? Biro niya. Mariing tinampal ni Rosario ang dibdib ni Noah, namumulang pisngi. Loko ka talaga, natawa si Noah. Ginagawa ko lang ang karapatan ko bilang asawa. Nagkunwaring nag-isip si Rosario. Kung mag-leave ako ngayon, dapat tuparin mo lahat ng gusto ko. Napataas ang kilay ni Noah. Anong klaseng mga gusto? Matamis ang ngiti ni Rosario. Gusto kong kumain ng paborito kong restaurant, mamili ng bagong damit at siguro manood ng romantic movie sa sinehan. Nagkunwaring napaisip si Noah. Shopping at romantic movie? Parang parusa naman yon. Nagkrus ng braso si Rosario. Kung ayaw mo, magtatrabaho na lang ako. Agad siyang hinila ni Noah sa yakap. Sige na, kahit na ano, basta wag ka lang umalis ngayon. Napatawa si Rosario at sa wakas ay nagpaubaya. Sige, magpapaalam ako. Pero ngayong araw lang ha? Hinalikan ni Noah ang kanyang noo. Ngayong araw at bukas, deal? Ngumiti si Rosario. Deal. Maluwag ang buntong hininga ni Noah sa kahinilang kamay ni Rosario papunta sa kwarto ni Connor. Halika, gisingin na natin ang anak natin. Sigurado ako matutuwa siya kapag nalaman niyang buong araw tayong 3 magkakasama. Mahigpit na hinawakan ni Rosario ang kamay ng asawa. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, ramdam niya ang tunay na kaligayahan.